What's up? So, good morning. May bago natin, sakto. Pagkagising, mayroong bago natin na EcoFlow. This is an EcoFlow power station. Supposedly, this is up to 1,200 watts and 858 watt hour. Okay? So, battery generator. Basically, this is a power station. And from the looks of it, mukhang dalawa siya. I'm not sure kung how this works kasi usually, ang ginagamit ko lang is yung typical na power station na isahan lang. So, open na natin. Excited na ako. May bago na naman power station dito sa bahay. So, this one, alamin natin kung ano yung mga kaya niyang i-power up. Okay? Kasama sa box is literature's manual, I guess. May maliit na box dito. Possibly, mga power cord dito. Siyempre, check na natin para mamaya hindi natin babalikan. Multiple power cords. Another power cord. And this one for para sa car, para sa kotse. Ito na nga yung unit. Ay, may kalakihan pala. Maliit siya pero mahaba kasi dalawa. So ayun na nga. So, this is the EcoFlow River 3 Max Plus. So, we have some features. Pakita ko lang sa inyo yung mga ports. This one is yung kawara sa kanina para sa inyong mga kotse. If may gagamitin kayo yung mga devices na sa kotse lang isasaksak, pwede rito. And we have the switch for DC, ilaw. Buksan naman natin para kita natin yung function yan while dinedemo. Uy, this is next level. Hindi naman na display, okay? Ang ganda, maliwanag, sakto lang. And makikita na natin dito yung mga info na kailangan natin. Input pag ito ang charge, output pag mayroon na siyang pina-power up ng mga devices. This one, alright? And right now, we have 31% lang na charge. So, if-full charge ko muna to kasi gusto ko siyang gamitin sa actual na mga gamit like using sa appliances, so on and so forth. Pero mamaya na yan. Light on. So, okay. So, may pailaw din talaga siya. Okay. May mas maliwanag. And you have the blinker. 3 modes. Light on, a little bit brighter, and the blinker. Alright. Puno natin. And we have USB Type-A here. USB-C up to 100 watts. Another USB-A, and we have the port. Ito naman na ito-turn on natin, switch natin just in case na gagamitin na natin to. And we also have a power on here, and dito mas mabilis. So, USB-C up to 140 watts naman dito sa baba. What else? Ito yung mga extra port sa likod. But right now, we are looking at the siguro, singawan lang ito and some exhaust na rin just in case. Pero kita natin yung loob, no? Mga coils, so on and so forth. And then here sa likod ay AC charge, solar car in. Okay. So dito pwedeng i-charge ang pwede sa iba. Ayun. So kung gusto mo siyang i-charge gamit ng iyong kotse or may solar panel ka, dito siya isasaksak. And then dito naman yung AC, yung normal na saksakan sa outlet. And then ano yung pangatlo? USB-B. So at least may takip siya, no? Nice. And we have 2 extra AC ports. Okay, so basically we have 3 overall. Isa sa harap and then dalawa sa likod. Good job. Nice. And what is this? Ito yata yung sinasabi na pwede siyang paghiwalayin. Pero mamaya, checkin natin yan. Meron konti. And we have another exhaust here, but this one, meron siyang kasamang LSC. So dito yung naiko talaga. And then yun lang yata. Now, I'm curious, paano siya paghiwalayin? So, kanina sabi, ipindutin dito. Okay. So finally, and now there are 2. Okay, so kung nakamotor ka at kailangan mo is palit lang, you can bring this one. And kung gusto mo naman ng extra pang matagalan, syempre mas malaki, extra battery kasi ito, kailangan bitbitin ito. So yun, finally na 100% na, so we can start na kung ilan na magagawa natin ng mga activities or mga maisasaksak natin na appliances and kung ano pa mga gamit, mga gadgets siguro, so on and so forth, bago natin siya maubos. Okay? So, this has, kasi pinagsama na natin, supposedly, meron siyang total na 858 watt hour with extra battery. That's actually, in total that's 268,800 milliamp hour. Ang laki nun. So, pinagsama na po natin yan sa itong dalawa. Try muna natin kung gagana ang isang air fryer na ganito. Pagtitingin nga po pala kayo ng mga, kung ilang watts yung ano nyo. Tingnan nyo na lang po kung ilang wattage. May sticker naman usually yung mga appliances nyo. Okay? Kasi hindi ko naman alam po kung ilan talaga. Kasi magbawat appliances, magkakaiba yan. Kahit na same na air fryer, magkakaiba pa rin po yung kanilang capacity tsaka yung wattage na nire-require. So this one, may nakasulat 800 watts. So basahin nyo na lang po yung mga sticker. Madali naman po basahin nyo, no? Rated power, 800 watts. Yun lang po hanapin nyo. So again,
By default, supported nito hanggang 600 watts. Pero meron siyang boost. Pwede natin siyang i-activate through the app. By the way, may app to kung hindi nyo alam. Yes, ito. Pwede nyo po siya kontrolin. Lahat po pwede nyo siya makontrol through the app. Available po siya sa Google Play Store. Pakita ko lang sa inyo saglit. This one, nasa Google Play Store po siya. Okay? And once na nakalagay na doon, nakakonect na, pwede nyo siyang kontrolin kahit nasa ibang kwarto kayo. Nasa labas to, nasa kwarto kayo, nasa kusina to, nasa banyo kayo. So kahit saan nyo po makokontrol na siya through the app. Okay? So, yun. Ngayon, try natin. So, magluluto tayo ng french fries. See there? So, air fryer po ito. 800 watts. Na pinakita ko sa inyo. Painitin muna natin. So, right now, kailangan natin activate yung AC. Yan. Pag gumilaw, ibig sabihin gumagana na yan. By the way, kung hindi ko nabanggit, tatlo po yung AC output niya. Ayan, AC outlet. May dalawa po rito sa likod. Okay? So, kung kulang yung isa, meron pa pong dalawa. And of course, pwede rin naman po kayong magsaksak dito ng extension as long as hindi kayo lalagpas sa max na wattage na kaya niya i-output. Like right now, 600 watts. Pero mamaya papakita ko sa inyo kung paano siya magagamit more than 600 watts. Pero right now, test natin. 20. So yun. 600 watts. Kita nyo, nandun lang tayo sa limit niya na 600 watts. So again, this is 800 watts pero 600 watts lang yung naka-default. So, check natin kung naka-on yung X-Boost. Bakit kaya niya yung ganyan ngayon? Currently, dapat 800 watts to, diba? So, pupunta tayo dito sa kanyang settings. Andito lang po itong gear icon. Check natin ngayon sa input and output settings. So, currently, naka-on po yung X-Boost niya. Yun. Alright. For some reason, bumaba siya pero nag-work pa rin naman. So, ibig sabihin, gumagana pa rin siya. And dahil mainit na, pwede na nating lagyan ng fries. Ito tayo natin. Currently, ang nabawas na ay 4%. Pagpapainit pa lang yun Pagpapainit pa lang yun ng air fryer. Kung ay mainit na, pwede na. Continue. Kasi hintayin natin maluto to. Then tingnan natin kung ilan yung mababawas sa percentage. Again, we are using an 800 watt appliance sa 600 watts. Pero naka-on yung X-Boost naman niya. So, let's see kung ano mangyayari. So, napansin ko lang, habang naghihintay ako dito ngayon na maluto yung natin. So, kinukuting-ting ko yung app niya. So, makikita natin dito yung actual na konsumo. Yung up and down, pag-switch doon. 600 watts, going 600 watts na dito. So, basta below 1,000, safe ka pa doon. Okay? Kayang-kaya niya. And magtetest pa tayo ng iba pa mga appliances na pwede rito. Okay? And also, kung gusto mo naman malaman yung temperature, kasi I check, hindi mainit Pinatong ko dito, akala ko matutunaw itong plastic, but it's not warm or anything. So maganda yung kanyang cooling system. Ito dito sa kanyang mga butas sa gilid, yan. Dito makikita, mararamdaman yung warm. But sa body niya, hindi siya warm. Not warm. It's actually surface cold lang. Even here, even yung kanyang extra battery, it's not even hot. It's just surface temperature. Not cold, not warm. So, yung kanyang thermal management, yung kanyang exhaust ay nagpa-function ng maayos. Very good. Walang init akong nararamdaman dito. Dito lang, sa mga exhaust niya lang. And also, on this other side. Slight dito, but I believe dito yung pinaka-fun Ito yung mainit So, good job on that. And yun nga, pag gusto nyo makita yung temperature, you can check here. Tap nyo lang to dito sa taas. And you can see here. Yun. So, currently, nasa 38 degrees Celsius lang tayo sa main. And yung extra battery naman is 33 degrees Celsius. So, cool. Ayun. Luto na? 25 minutes. So, yun. Nakakonsumo tayo ng 20% kasi 25 minutes natin siyang niluto at 600 watts. So, 600 watts, 25 minutes, 600 watts, ang nakonsumo ay 20%. In 25 minutes. Tignan natin kung okay na ito. So, ayan, medyo brown na siya. Mas healthy pala to. So, try naman natin ngayon maglaga ng itlog. Okay, so tatlong itlog ito. Okay, and this one is 600 watts. Sakto. Pwede. May mga ganitong 600 watts. So, tatry natin siya ngayon. Siguro isabay ko na rin pala rito mag-charge. Tingnan ko lang kung kaya niya. Dito 100 watts. Pag dito niyo po isasaksak, 100 watts. Pero pag doon niyo po isinaksak sa kanyang extra battery, hanggang 140 watts dito. Pero hindi naman kailangan since ito ay around 70 watts umiikot We'll check later on kung ilan naman percent naman ang babawas. Sabay na yun 80% tayo nag-start. And then, pinagsabay natin itong dalawa. Charging while naglalaga ng itlog. Okay ba? Balikan ko kayo. Okay, so kumukulo na siya for 8 minutes. I think luto na yan. So, goods na yan. Nabawasan tayo ng from 80%, 14%. Basta ang nabawas natin is nasa 14%. So, off na natin to. So, basically, parang
kung titingnan natin, average, basta 600 watts around 600 watts, mag-average siya ng around 20% every 600 watts. Yun ay kung ganito mga ginagamit mo. Pang electric fan, syempre ibang usapan, mas matagal. Mas mahaba yung buhay ng battery ng power station. But right now, check natin. So, yun palang tamang oras ng laga, 8 minutes from 0 kulo hanggang sa kumulo. 8 minutes total. Okay. Kasi lagi na lang either overcook or hilaw eh. 8 minutes is yun palang perfect. You know? Okay yan. Good. And continuous lang tayo sa charging. So, pabayaan na muna natin yan. Hayaan lang natin. Habang nag-charge naman, try naman natin magpalamig gamit ang ref na ito. Ito yung kanina na na around 60 watts. Both hot or cold. So, gamitin natin cold. And papalamigin natin to. Set up muna natin. This one is a portable fridge. Pwede sa sasakyan. But this one, nasa 60 watts lang yata ang konsumo nito if I'm not mistaken. 48 watts and 56 watts. So basically sabihin natin 60 watts. So try natin. So diragdagan ko ng challenge. Electric pan. This is 60 watts din. See that? 60 watts. Plus charging tayo. So yan, bubuksan na. Sinaksak po siya dito sa likod. Yan. And let's see kung gaano katagal. Bigyan natin ng isang oras. So, nag-start tayo kanina ng 2:50 p.m. Nag-start tayo kanina ng 2:53 o 3:10 na. So, 20 minutes na nakakalipas. Balikan ko after 1 hour. Pero currently, 2% pa lang nababawas. Kasi 65 yan kanina eh. So, 2% pa lang nababawas. Again, tatlo na ang ginamit natin. Yun, umabot na siya ng 121 watts. Again, 60 watts, 60 watts, and around 20 to 30 watts naman dito. So, yun. Let's see. After 1 hour, balikan natin. Yo, let's go. Okay, 1 hour na halos. 3:46, dapat 3:50. So, 4 minutes na lang naman. So, check na lang natin. 55% ang nabawas, 120. So, bakit kanina 65, no? 100 watts, isang oras, 10% lang ang nabawas. Tipid noon. Isang oras sa 100 watts, ha? Actually, more than 100 watts. And, tingnan natin kung malamig na. So, tingnan naman natin ngayon kung okay naman siya. Lumamig lang ng bahagya. Oh, hindi kasi ito nakaka-yellow. Lamig lang. So, again, 1 hour ang nakonsumo natin is 10% sa 100 watts. Overall, kaya naman niya. Speaking of charge, nakailan na tayo? Meron tayong, 100% na rin pala halos. So, halos na full charge na rin naman niya itong smartphone ko. Okay? Hindi pa rin natin siya i-charge. Tingnan natin lang kung another 1 hour siguro or something. Basta itatest ko muna, okay? Lipat tayo sa ibang appliances naman. Now, isa sa mga features din ni EcoFlow River 3 Max Plus, okay, is it can also be used as a UPS, okay? Uninterrupted power supply. So, hindi lang siya pang emergency na itatabi nyo to, itatago nyo, then gagamitin nyo na pagka brownout or may lakad kayo or something. Dito, mas masusulit nyo ang binayaran nyo dito sa EcoFlow na to kasi pwede po siyang gamitin daily, okay, as a UPS. So, sa mga work from home dyan na mga users, so, isa sa mga problem natin yung biglang nagba-brownout, yung power surge, o kaya biglang brownout lang, then, syempre mamamatay, may ginagawa ka, hindi nakasave lagot. Putol ang iyong ginagawa. Or, ang masama, sa dami na nang na-type mo, na ilagay mo sa report mo, dahil nga nag-brownout, hindi nag-save. Boom! All of your work is gone in just a second. Isang power interruption lang. So, the EcoFlow River 3 Max Plus is your savior. Pwede mo po siyang gamitin araw-araw for ilang taon. Depende sa'yo, bahala ka. 5 years, 10 years, depende sa'yo. Pero again, hindi lang ito pang tambak, pang emergency lang. Pwede rin siya pang araw-araw as your backup power supply, uninterrupted power supply, UPS mode, okay? So, ang gagawin natin, i-off muna natin itong PC, okay? I'm using a PC since for practical use, mga work from home naman talaga ginagamit PC. Although sometimes may mga laptop naman na ginagamit, of course. Pero kung naka-laptop ka, malamang may battery na yun eh. So, hindi mo masyadong issue doon yung nag-brownout. Unless sira yung battery ng laptop mo, problem nga talaga yun. But nag-brownout, may battery naman ng laptop eh. Magdidim lang yon. Pero what if walang battery yung laptop mo? You are using a PC. So, ang mangyayari, si UPS ngayon, si EcoFlow River 3 Max Plus with its UPS feature ang magiging savior mo. So, dito ko ngayon isasaksak yung aking AVR. See that? That's my AVR. Ayun. So, since dito lahat nakasaksak itong mini PC, this mini PC, and lahat to actually,
sa AVR nakasaksak. So, isasaksak natin siya dito ngayon. See this? Okay, sinaksak na natin. Now we can simulate power interruption. Okay? So, turn on muna natin. Of course, kailangan natin i-on ang AC on. Yan, umilaw na siya. See that? Now, turn on na natin ang mini PC ko. Okay? Applicable dito sa mga PC nyo, okay? Since this supports up to 600 watts by default and with X-Boost na 1 to 200 watts. Pero yung X-Boost niya kasi is best recommended to use lang for mga heating device like coffee maker, pampakulo ng tubig, mga rice cooker nyo, pwede yun doon. Yun yung X-Boost, yung pinaka-best scenario ng X-Boost. But for normal flow lang ng power, yung 600 watts niya actually is sapat na for most PC at least. Okay? So, especially kung work from home ka lang din naman, di ka naman siguro gagamit ito ng mga gaming PC. Pero, I could be wrong, no? Anyway, so yan, naka-on and we are currently using 43 watts. Okay? Now, i-simulate lang natin yung power interruption. So, mag-open tayo dito ng isang maybe Word. Okay? So, then let's see kung mawawala itong mga pinag-type or mamatay yung monitor saglit. Kung hindi ko po nabanggit, base dun sa feature na sinabi dun sa website nila, this EcoFlow River 3 Max can instantly power your PC, your work from home device, itong yung setup nyo, within 30 to 10 milliseconds. Ganun po kabilis. Less than 1 second, sasaluhin niya lahat ito. Okay? So, hindi dapat itong mamatay. Hindi siya dapat mag-flicker. So, abangan nyo mag-flicker siya or something. Okay? Okay. So, right now, nakasaksak ito. Again, as UPS. So, nakasaksak ito. Itong sa EcoFlow, nakasaksak sa mismong power. Nakadirect siya doon. And my AVR is nakasaksak naman sa kanyang outlet. Alright? So, para ma-simulate natin yung power interruption, huhugutin ko bigla doon and check nyo kung mag-flicker ito, kung masasalo niya ba talaga and hindi ba mawawala yung mga work na iniwan natin sa screen. Okay? So, let's try. So, hugutin ko now in 3, 2, 1. Let's go! Ito nag-blink but the monitor stayed. Walang blink. Hindi siya kumurap or anything. Hindi nag-flicker. Nothing. Yung work, hindi nag-crash. Walang nag-crash sa PC. Same. Continuous pa rin ang kanyang gamit ng kuryente. Not bad. So, kapag nag-blink yan, that means UPS mode na. Ibig sabihin, na-cut off na yung mismong power grid. So, mag-blink siya to let us know, to let you know as a user na nag-cut off yung power. So, yun lang. Parang ino-notify ka lang na nagkaroon ng brownout, nag-blackout. So, we are using power directly dito sa EcoFlow River 3 Max Plus. Okay? One more time. Saksak ulit. Try ulit natin. Dito focus. Huwag niyo pansinin itong blinking na to kasi yun yung notification niya na nagkaroon ng power outage. Okay? So, again. In 3, 2, 1. Focus dito. 3, 2, 1. Now. Diba? Hindi na interrupt. So, like I said, this can be used. Feature niya talaga, isa sa mga main feature niya is you can use this as your backup power or as UPS. Literal, walang sabit, walang flicker, hindi magsha-shutdown kahit saglit lang yung inyong device, especially if you are using a mini PC. Solid. Now, try naman natin siya na mag-run ng TV, smart TV, that's with 5 inches, electric fan and ilaw. Sabay-sabay. Dito na natin siya ilolobat from 54%. Yan siya na medyo mabalahibo dito at marami akong husky. So, saksak mo natin. Right. Open mo natin yung AC. Yan, AC. Alright. One down. And then yung ilaw. Since USB type A lang to, kahit saan na siguro dito. Open din natin. Kung gagamitin naman natin yung USB, is kailangan dito naman ng pailawin natin yung DC on off. So, saksak lang natin. Ilaw. And then, the electric fan. So, this one is dito naman sa likod since meron tayong dalawang extra port dito. See that? Yes. At dyan natin isasaksak. Dito na lang pala. Yo! So, nakasaksak na tayo. Currently, halos wala pang gamit. Kumuha na siya ng 40 watts. Buksan naman natin ang TV. Boom! Okay. Okay, gamit na natin electric fan, ilaw, sabay, 60 watts. And nagbubukas na siya. Waiting lang tayo. 100. Yun, kasi nagbukas na yung TV ng full 102 watts. Currently, it's 7:58. So, alam sabihin natin 8 p.m. Nag-start tayo ng 8 p.m. 53%. Okay na yan. Lagay sa 54, 53. And right now, nag-rock siya sa 105 watts. 107.
Again, sabay-sabay po yan, tatlo bukas. Isi-simulate lang natin ang scenario na kunwari, manonood kayo ng TV, brownout, manonood kayo ng TV at gusto nyo may pailaw. Sabay-sabay po yan. Again, ilang oras kaya? Nag-start tayo ng 8 p.m. So, nood muna tayo ng movie hanggang sa malobat po yung power station na yan, that EcoFlow. So, 900 watts habang nanonood tayo ng TV, and TV na to actually is still powering the 1 terabyte. So, technically, dagdag pa yun sa kuryente rin. Pero, total is around 105. Lalaro to, 105 to 107 yung pinakamataas kanina eh. Alright, again, tatlo, sabay-sabay. Start tayo ng 8 p.m. Tingnan natin kung ilang oras bago siya malobat. So yun, biglang namatay yung TV and kamamatay lang din ang electric fan. And we only have 10% left. So, time is 22:44. Okay, so nag-start tayo ng 8, 9, 10, almost 3 hours. No? Almost 3 hours. From 50% nag-start tayo. So basically, itong setup na to, electric fan, ilaw, TV is kulang-kulang 6 hours. Naglalaro ng 6 hours. Kasi nag-start tayo ng 50% eh. So, yeah, may tira pa nga tayong 10%. Technically, di pa siya battery empty. But, hey, almost 3 hours. Okay? Now, charge naman natin siya ulit. So, again, para makita natin, just remind you, meron po siyang app. Okay? We can check here. Right now, we are charging. So, dito sa input, humahataw siya ng around 354 watts. Umiikot siya ng 350 to 355 yun eh. Something like that. So, yeah, okay. 16%. So, pwede po natin malaman dito sa mismong app kung ano ang, kung ilang wattage ang nakukonsumo, so on and so forth. So, stable siya. As you can see, straight line po yan. Stable. And we are using an AC charging option. Okay? Yung pag AC, dito yung lalabas. Pag solar or sa kotse, dito rin. Yes. Alright. Again, we started at 240. Pilikan natin mamaya. Alright. And finally, nag-start tayo ng 240. Bali, 50 minutes to full charge this alone. 50 minutes. Okay? So, take note. So, ayun. Finally, after 2 to 3 weeks na ito, nagamit natin. So, this EcoFlow River 3 Max Plus. Haba ng pangalan, medyo mouthful. Pero this one, pag bibili kasi kayo, kailangan tama yung pangalan. EcoFlow River 3 Max Plus. Yan. Quick recap bago tayo magbigay ng verdict. Ito po ang kanyang specs, total specs po yan. So, pause nyo na lang yung video kung gusto nyo pang basahin. But I'll go ahead with my experience and yung masasabi ko about this product. So, this one is unlike any other na test ko na before na mga power station. Kasi usually, power stations na ginagamit ko ay nakatambak lang, nakatenga, and waiting lang sila kung kailan ko sila gagamitin. Like kung may emergency, power outage, brownout, hihiramin ng kapatid ko, ng tropa, or outdoor camping or anything, something na magagamit ko siya outdoor. Like kunwari, dyan sa labas, sa kalsada, since minsan kailangan mag-setup ng mga sound system or something, hindi ko na kailangan magbitbit ng extension, gagamitin ko ang power station ko ng mga ganito. Okay? But this one, it's not just for that purpose, not just for emergency purposes. This one can be used for daily, like sa UPS, like sa mga work from home, especially work from home people, mga kagaya ko, yung mga may mga kliyente sa labas, pwede po ito as your UPS. Okay? And with the lithium iron phosphate na nakalagay dito na battery technology, just in case hindi nyo alam, that's LiFePO4 po yung pinaka-efficient tsaka mas matagal ang buhay na lithium battery. LiFePO4 po dito. Again, that's lithium iron phosphate battery. Up to 3,000 recharge. So, i-charge mo siya up to 3,000. That should take around 10 years na continuous. That's kung araw-araw mong gagamitin, 3,000 days. Ang dami nun, ang daming araw nun. Yun ay kung araw-araw mo siyang gagamitin. Still, 10 years is a good investment. Di ba? 3,000 recharge cycles. Okay? Let that sink in. Charging time nga pala, sabihin ko na lang din, if hindi pa na-clarify sa previous na mga eksena dito sa video, this alone can be fully charged around 40 minutes to 50 minutes. This alone, okay? Now, kapag kasama itong sa baba, itong kanyang extended battery, the EB600, umaabot siya ng around 1 hour and 40 minutes. Okay, kung dalawa na sila. Pero kung ito lang, charge mo again, the main power station,
40 to 50 minutes lang po full charge na. That's from 15%, I believe 10 to 15% to 100%. So, fast charger po talaga siya. So, parang nag-charge din ng cellphone, pero ganito kalaki na yung capacity niya na battery. Again, ang capacity nito, 858 watt-hour. Itong dalawa. Kung itatranslate natin sa milliamp hour na nakasanay natin sa battery ng mga smartphone, that's 268,800 milliamp hour. Imagine, 268,000. Ang nakasanayan lang natin is around 5,000 milliamp hour, 6,000 milliamp hour. So imagine that 268,000 mahigit na milliamp hour ang kunat nun. Okay? And also, just so you know, supported po nito at around 95 to 98% ng mga appliances sa bahay. Siguro ang hindi lang nito kaya is yung aircon nyo na around 2,000 watts may get. Mga split type aircon, hindi niya kaya yon. Or mga ref nyo na malalaki na 2,000 din to 4,000 watts or even higher, mga malalaki talaga, yung mga freezer. Yan, hindi po talaga kaya nito. But for mga basic use, your daily use, like yung inyong coffee maker, pampakulo ng tubig, kasi nga, yung kanyang X-Boost po is supported niya yung mga power tools at mga heating appliances. Yun nga, yung coffee maker, pampakulo ng tubig, pang saing, rice cooker, pwede po rito. Supported po ng device na to. At least up to 1,200 watts na naka-on ang X-Boost mode niya. Okay? Kayang-kaya. And as you can see naman doon sa video, nakakapagluto, function po yung mga appliances na tinest natin sa kanya. So, that's basically out of the question. Okay? Supported din ito ang e-bike kasi ang usual naman niya e-bike. Ewan ko lang kung updated na, pero yung mga e-bike ko kasi is up to 200 watts lang, max. So, supported po niya mag-charge ng e-bike. Hindi niya na full charge from 10% yung e-bike. Of course, mga madadagdag na nito around 60 to 70% ng charge, enough para pauwiin siguro kayo. Pwede na to. For emergency lang naman. Pang sundo, like yung tropa nyo, nanay, tatay nyo, kapatid nyo, gumamit ng e-bike na lobat, bitbitin nyo na lang to, rescue nyo na sila doon. Magagamit nyo po itong power station na to, okay? And of course, hindi mawawala na pwede nyo gamitin dito yung mga laptop, smartphones, tablets, smart TV as you have seen kanina, PC, mini PC, pwede, air fryer, rice cooker, coffee maker. Actually, ginamit ko rin siya for my slushy machine. And yes, nakagawa po ako ng slurpee rito. Gamit dito. And napakatipid po actually. Ang nabawas ko lang dito is wala pang 10%, around 96-94% yata ang natira. So, mga 6% lang nakagawa ko ng 4 na baso ng slushy or mas familiar yata kayo sa tawag na frap, parang ganun. So, yun. Kaya ang sulit. Again, kung interesado kayo, iwan ko link dito sa video description or ipipin ko sa comments or try ko ilagay dito sa Shopee, sa gilid. Dito yata, yan. Yung mga floating dyan, try nyo, baka makabili nyo ito na may discount. Why not? Again, this is the EcoFlow River 3 Max Plus. This one, panalo sa akin and recommended ko. Okay? Kung nagustuhan nyo yung ganitong style na itetest talaga natin ng actual, hindi tayo ng hula, kung paano gamitin ng mga gadgets and electronic devices like this, I hope consider nyo subscribe, like, and share. Hanggang doon lang, this is Rain Manguera and I'll talk to you again soon.